Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Nadaragdagan ang mga Pinoy na kabilang sa labor force ng bansa nitong Agosto, ayon sa Philippine Statistics Authority. Bumaba rin sa 2.03 million ang bilang ng mga walang trabaho. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Inilabas na ng Philippine Statistics Authority ang resulta ng kanilang labor force survey na isinagawa nitong August 2025. Sa tala nito, tumaas sa 52.13 billion ang mga taong edad 15 pataas na kasapi ng labor force ng bansa. 3.49 million ang itinaas ng bilang ng labor force sa pagitan ng July 2025 at August 2025. Umakyat sa 50.1 million ang bilang na may trabaho noong August 2025. Mas mataas ito ng 4.05 million kumpara noong July 2025. Bumaba naman sa 2.03 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa sa Agosto. 560,000 ang ibinaba nito kumpara sa 2.59 million o 5.3% na naitala noong July. Ito ay katumbas ng unemployment rate na 3.9%. Ibig sabihin, 39 sa 1,000 na katao ang walang trabaho o kabuhayan noong Agosto. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng walang trabaho noong Agosto ay ang pagbabalik sa trabaho ng mga manggagawa matapos mawalan ng trabaho dahil sa mga bagyong tumama sa bansa. Samantala, ang bilang ng mga employed pero naghahanap pa ng extra income ay bumaba sa 5.38 million o 10.7% noong Agosto. Tinukoy naman bilang top 5 major industry na may pinakamalaking increase sa kanilang employment ang construction, fishing and aquaculture, administrative and support service, agriculture and forestry, at other service activities tulad ng domestic service. Ang top 3 major industries naman na may pinakamalaking bilang na nawalan ng empleyado ay ang human health and social work activities, mining and quarrying, at professional, scientific, and technical activities. So ang nakita namin na yung bawas doon sa July, which ang pinakamalaki agriculture, retail trade, and construction, bumalik sila ngayon, no? So in a way parang naging temporary yung pagkawalan ng trabaho noong Hulyo. Bagamat maganda ang datos nitong Agosto, posible raw tumaas ulit ang bilang ng jobless dahil sa dami ng bagyo at malakas na lindol sa Cebu. May risk tayo sa September dahil marami na namang bagyo, ano? So yun yung isa. While there is a substantial portion of our labor market na kumbaga parang protected sila sa mga ganitong sakuna, pero mayroon tayong portion talaga, particularly sa agri, yung retail sale component. Malaki kasi itong retail sale, so may component tayo dyan na medyo they are may dependency sa weather conditions. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy mga programa ng pamahalaan para makapaglikha ng mas maraming trabaho. Maganda pong balita po yan. At hindi po tayo nagtatapos dyan dahil patuloy pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan ng Pangulo para po mas marami pa po tayong trabaho ma-generate para sa ating mga kababayan. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Si Senador Erwin Tulfo na muna ang mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang kinumpirma mismo ni Senate President Tito Soto. Narito ang report. Matapos ang mahabang caucus ngayong araw ng mayorya na tumagal na mahigit 1 oras, napagkasunduan na si Senador Erwin Tulfo na ang mamumuno bilang Acting Senate Blue Ribbon Committee Chairman, bilang ito ang tumatayong Vice Chairman sa binakanteng posisyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Hanggang ngayon kasi ay walang umako sa chairmanship ng komite. Ayon kay Senate President Tito Soto, good choice naman daw si Senator Erwin dahil sa kakayanan nito, matapang at alam ang investigative journalism.
Una rito, ilan pa sa napipisil na pangalan sina Senador Raffy Tulfo na tumanggi na dahil tinututukan nito ang kanyang mga komite. JV Ejercito na nag-aalangan na tanggapin ang pamumuno. Kiko Pangilinan na hindi na nais pang humawak ng ika-4 nitong komite, habang tinanggihan rin ito ni Pia Cayetano at Risa Ontiveros. Sa mayorya manggagaling ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon. Ngayong may itinalaga ng acting chair ay tutuloy ng muli ang pagdinig sa mga anomalyang flood control projects. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi ito sang-ayon sa lahat ng investigasyon patungkol sa flood control projects. Dapat daw ay matukoy na kung sino o sino-sino ang mga mastermind, pero hindi raw nito inaasahang magbibitiw si Senador Ping Lacson. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi, may tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. So, personally, hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign. Kasi usually that's fixed through the majority. Pero nung nagkaroon ng media reports, hindi lang media reports, nung sinabi ni Attorney Fortune na may babanggitin pa, dyan, biglang nakita ng majority, sandali lang. Gayunman, sinabi rin ng minority leader na nagkausap naman sila ni Senate President Tito Soto at payapa ang liderato ng Senado sa ngayon, taliwas sa umuugong na kudeta. Ngayon, kung sasabihin mo may ganun-ganun, may kindat-kindat or welcome kayo sa amin, syempre pag nakikita-kita dito, kanya-kanya yan. But hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino or kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority. But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan eh. Sinampahan ng kaso ng Bureau of Internal Revenue sina Pacifico Curly Discaya at si Sara Discaya sa bilyong piso nitong hindi nababayarang buwis. At Department of Transportation, pinakakansela ang lisensya ng driver na nambangga sa estudyante sa Teresa Rizal. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Viral ngayon ang sadyang pagbangga ng SUV driver sa motorsiklo ng isang estudyante sa Teresa Rizal kahapon, kung saan nagtamo ito ng galo sa katawan. Nag-ugat ito sa pagsagi umano ng motor sa SUV, kaya hinabol nito ang motor at intentional na binangga. Dahil dito agad inatasan ng DOTR ang Land Transportation Office na hanapin ang driver para tanggalin ang lisensya nito habang buhay. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa pamilya ng estudyante at nakahanda magbigay ng abogado sa pagsasampa ng kaso sa driver. Sa iba pang balita, multiple tax charges ang isinampa ng BIR ngayong araw kina Curly Discaya, Sara Discaya at isang corporate officer nito sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Sa investigasyon ng ahensya, umabot na sa 7.1 bilyong pisong halaga mula sa individual income taxes, excise taxes ng 9 na luxury vehicles at documentary stamp taxes ang hindi nababayaran o na-file sa BIR. Patuloy din ang pag-audit ng BIR sa mga kumpanya na pagmamay-ari ng mga Discaya at inaasahan nilang marami pang lulutang na buwis na hindi nababayaran ang mabubunyag. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. Gumawa ng kasaysayan si Pinoy weightlifter Albert Ian de los Santos nang mag-set ito ng new world record sa junior men's weightlifting sa 2025 IWF World Championships sa Norway. 185 kg na clean and jerk ang ginawa ni Albert Ian de los Santos para iset ang bagong world record sa 71 kg weight class na nakuha niya sa third attempt. Una nang ipinamalas ng Zamboanga Pride ang husay nito nang masungkit ang double gold medal victory sa 67 kg weight class sa 2025 IWF Youth and Junior World Championships na ginanap sa Lima, Peru. Ayon kay Coach Julius Naranjo, hindi ito magiging posible kung walang hard work at progress sa ensayo. Ang kanilang preparasyon niya ang nagpwesto kay De Los Santos bilang isa sa mga pinakamahuhusay na junior weightlifters sa mundo sa edad na 19 anyos. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news.
I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 78 days na lang po, Pasko na!